makipag-usap ka sa Panginoon. You pray for His presence to dwell in this place this morning. Oh, Heavenly Father, we just want to honor you, God, and thank you, God, for today. Maraming salamat po sa Panginoon sa bagong araw, sa bagong buhay, Lord. Holy Spirit, we welcome you in this place. Sa simbahang ito, sa lugar na ito, walang ibang pupurihin kundi ikaw lamang, Panginoon. We pray for your thick presence, Lord, yung makapal na presensya, Lord God, in this place. Set the atmosphere, Lord. Let there be an atmosphere of worship. Let there be an atmosphere of humility, of healing in this place right now, Lord. Holy Spirit, I pray for your presence. I pray for your hands, for your powerful hands, yung makapangyarihan mong kamay, Lord, na gumawa ng mga milagro sa buhay na makikinig sa salita mo, Panginoon. I pray, God, for your presence to dominate in this place, Lord. Salamat po, Panginoon, na yung lahat ng makakarinig ng salita mo, Lord God, yung buhay magbabago, Lord. Yung buhay ipropromote mo, Panginoon. Salamat po, Lord. You will gonna exceed our expectation this morning, Father. Walang ibang ngalan po na pupurihin at itataas, kundi ngalan mo lamang, Jesus. Because in your name there is healing. In your name there is miracle. In your name there is breakthrough, Father. Thank you, God, for your goodness, Lord. Sa umagang ito, ikaw po yung nakikita, Lord. Yung glory mo yung makikita, Lord. Hindi po ako, Lord. Yung salita mo yung maririnig nila, Lord. Hindi yung salita ko, Panginoon. Because we believe that there is power in your word, Lord. Salamat po, Panginoon, sa great portion na inihanda mo sa bawat isa. We just want to honor you, God, lift you up higher. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Before you sit down, pakisabi sa katabi, mas maganda at gwapo ka pa sa umaga. You may take your seat. Maganda po ba ang tulog? Kasi pag maganda ang tulog, maganda ang gising. Amen. So I would like to welcome everyone. Thank you so much for coming po sa service natin. And I believe parang ako po yung welcome dito kasi ako po yung hindi taga Maynila. Galing pa po akong Mindanao, no? Lumipad, galing pang Mindanao. Kala ko nga, hindi na ako papupuntahin ng Panginoon dito kasi 12 hours po delay yung flight ko. No? Parang hinahamon ako ng Panginoon na maglakad ka na lang kaya sa tubig. Kasi malawak yung karagatan doon sa Mindanao eh. Ano ba, Lord? Gusto ko maglakad na lang ako sa tubig? Baka maging Pedra ako nito. Okay? Kasi Pedro yung naglakad sa tubig. Tama ba? But God is good, no? Talagang mabuti yung Panginoon dahil dinala niya po ako ditong safe and sound. Amen. At ikaw din nakarating ka ditong safe and sound. Amen po ba? Word believes with me na hindi po aksidente yung pagdating ko at hindi po aksidente yung pagdating mo ngayong umaga ito. This is part of great plan. May plano po ang Panginoon sa buhay mo, kaya't nandito ka. No, naisulat na po ito sa buhay mo, na iplano ito ng Panginoon na pupunta ka dito dahil may nihanda po na portion yung Panginoon sa buhay mo. Amen ba? So, hindi natin ito patatagalin pa dahil I believe ang lahat po excited ba? Sabik bang makinig sa salita ng Panginoon? Yung meeting sabik nga? Ay, diba? Ibang ngumiti yung mga taga Maynila. Okay, so our series for the whole month of March, no, meron po tayong series na pinag-uusapan po sa buong month ng March po. Ito ay Taking a Leap. Okay? Sino bang nakapag-take a leap na dito? Nakapag-hakbang na, no, sa imposible, no? Taking a leap. Hindi po taking Alep, ha? Okay? Hindi po taking Alep kasi mapapagalitan po tayo ni Ate Lorna. Exclusive po si Kuya Alep kay Ate Lorna. Okay po, no? Taking a leap of what? Taking a leap of faith. Lahat naman po may pananampalataya. But how we take a leap of faith? Nakapag-take a leap of faith na ba? So, I hope and pray yung prayer ko po, bago matapos yung buong Marso, no? Nakapag-take a leap of faith na yung lahat. Ibig sabihin, may milagrong nangyari, may pagbabagong nangyari sa buhay mo kasi nag-take a leap of faith ka. Amen. So yan yun. Yan yung pinaka-prayer natin for the whole month of March. Okay? Ano ba yung taking a leap of faith? Ano ba yung taking a leap? Ano bang ibig sabihin? Baka kasi iba sa inyo, nandito ka na since first Sunday pa of March pero hindi mo pa talaga naintindihan ano ba yung taking a leap, no? So taking a leap means to do something that is risky or uncertain but which has the potential to advance one's possession greatly. Okay? In other words, pag sabing taking a leap, ito po yung paggawa ng mga bagay na parang nag-aalanlangan ka or yung mga bagay na
sa tingin mo ay mapanganib. But I want you to know, yung mga bagay na yon, yung risky at saka yung uncertain things, yan yung magdadala sa iyo sa promotion mo. No? Ang sabi dyan, advance one's possession greatly. Hindi po natapos yung definition dito lang. Wala pong tuldok dito. May nilagay pong greatly. Kasi ganyan po yung Panginoon. Pag nag-promote ang Lord, hindi lang promotion, but great promotion. Yan yung ginagawa ng Lord. Hindi lang provision, but great provision. Hindi lang miracle, but great miracle. Why? Because we are serving a great God. Amen? Baka siguro walang promotion na nangyayari sa buhay mo kasi hindi ka pa nakapag-take a leap of faith. Amen? Sino gusto ng promotion? Amen. No? So therefore, mag-take a leap of faith tayo if we want promotion. No? Kaya yung buhay hindi umaangat kasi yung takot ang laging buhat. Amen? So, ang yung iba, hindi nakapag-take a leap of faith kasi instead na pananampalataya sa Panginoon yung meron, takot yung naghahari sa buhay nila. No? Kung gusto mo yung buhay mo umangat, dapat yung takot hindi mo buhat. No? Iba kasi buhat-buhat yung takot eh. Kaya yung buhay hindi umaangat. Amen? So, sinong gusto ng buhay na paangat? Amen. Lahat yata no? Gusto ng buhay na paangat. Sino ba naman gusto ng buhay na paka-down? Tama ba, no? Gusto natin yung buhay na paangat. Kaya if we want promotion, mag-take a leap of faith tayo. Kasi sabi dito, the fears we don't face become our limit. Takot mo, hindi mo lalabanan yung takot mo, then it will become your limits. No, in other words, yung takot po, yung nagpapahinto sa panalangin ng Panginoon sa buhay mo. Yung takot po yung nagsashot, no? Nagsashot ng floodgates of heaven. Kaya walang blessing na dumadating kasi nakalak dahil may takot. Amen? Yung takot yung nagsashot ng miracle. Yung takot yung nagsashot ng breakthrough. Yung takot yung nagsashot ng promotion. So in other words, fear is not allowed. Amen? So therefore, dapat yung takot, hindi invited sa buhay mo. Hindi invited sa pamilya mo. Hindi invited sa studies mo. Hindi invited sa negosyo mo. Amen? Dapat yung takot, hindi. Wala siya sa buhay mo. Amen po ba? So fear not allowed. Sabi sa katabi, matakot ka, wag. Okay, bakit matakot ka, wag? Kasi normal po talagang natatakot po yung isang tao. No, natatakot po talaga yung isang tao. Pero right now, pag na-feel mo yan, matakot ka, cancel mo agad, wag. Okay? Entertain mo konti, pero wag. Okay? No, matakot ka, wag. Fear is not allowed. Kung gusto mo magkaroon ng blessing, gusto mo magkaroon ng breakthrough, dapat walang takot na maghari sa buhay mo. Amen? Now, this morning, I'll be talking about walking in the impossible. No, walking in the impossible. As you can see, from the very beginning pa lang po ng buwan ng Marso, wala nang ibang story po na napakinggan niyo, kundi yung story ni Peter na naglakad po sa tubig. Tama ba? Kaya yung title ko this morning, Walking in the Impossible. Nakapaglakad na po ba kayo sa isang imposibleng bagay? No? And yan yung pinaka-prayer natin this morning, that you will experience what Peter experienced. You will experience the same miracle, the same breakthrough, at the same promotion, gaya na na-experience ni Peter. Amen? So, walking in the impossible. So, swimming on water po, posible po yun kay Peter. Bakit? Kasi po mangingisda po si Pedro. Parang ang pangit naman pag pakinggan, no, na mangingisda ka pero hindi ka marunong maglangoy. Nangisda ka pa. Tama ba? No, doon ka na lang magperme ka na lang sa bahay, hindi ka naman marunong lumangoy. Right? So para kay Peter po, si Peter, magaling talaga siyang lumangoy. Bakit? Given yon kasi mangingisda po siya. So in other words, yung paglangoy sa tubig, posible yun. Pero ano yung imposible? Yung maglakad sa tubig. Kaya yan yung hiningi niya sa Panginoon. Lord, if that is really you, papuntahin mo nga ako dyan. Pwede naman na nag-dive siya sa tubig at lumangoy siya. Pero no, hiningi niya sa Panginoon, Lord, kung ikaw nga yan, sige nga, palakarin mo ako sa tubig. Okay? Yan yung sinabi no sa verse. Yung babasahin natin, nasa Matthew 14, verse 25 to 31. So I'll give you proof, no, na yung sinasabi ko nandito po sa Biblia. Wala ko tayo sinashare dito na wala po sa Biblia. So in Matthew 14, verse 25 to 31, sabi doon, about 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them
walking on water. Because this was the time na yung mga disciple po nasa laot po sila, nakasakay po sa bangka dahil yan yung instruction ng Panginoon. Sinabihan yung mga disipulo niya, sige mauna kayo doon sa kabilang nayon, sakay kayo ng bangka. Dito muna ako kasi mag-pray muna ako. I want to be alone. Sabi ng Panginoon. Okay, so ayun, nagpalaot sila, sumakay sila ng bangka, ngayon nasa laot na. Pag nasa laot, ibig sabihin medyo malalim na yung tubig. Nasa kalagitnaan na ng karagatan. Okay, medyo ano na. And then it was 3 o'clock in the morning. Ibig sabihin, madaling araw. May araw na po ba? Wala pa. So, napakadilim. Amen? And then during that time, wala pong lighthouse. Sa atin, may parola may lighthouse Pero sa panahon yun, wala po. So, napakadilim po ng paligid. So, dahil sa sobrang dilim, yan yun. Una, takot na sila. Pangalawa, bakit sila takot na takot? Kasi binabagyo po sila. Can you imagine, nasa loob ka ng bangka, tapos binabagyo? Tapos yung bangka mo, hindi pa gawa sa bakal. Gawa po sa kahoy ang mga bangka sa panahon yun. So takot na takot sila, baka tumaob kasi ang lalakas ng hangin, ang lalakas ng hampas ng alon. So takot na takot masyado yung mga disipulo. And here come 3 o'clock, natapos na po ang Panginoon sa pag-pray doon. Okay? Kaya pumunta siya sa mga disipulo niya. Kasi wala nang bangka, kasi ginamit na, tama? Ginamit na ng mga disipulo. So sabi ng Panginoon na, okay, sige, lakad na ako sa tubig, wala na akong masasakyan So naglakad ang Panginoon sa tubig. So naglalakad yung Panginoon sa tubig, nakita siya ng mga disciples in verse 26. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified in fear and they cried out, "It's a ghost!" Kasi habang naglalakad ang Panginoon, masyadong madilim, ang nakikita nila ay yung puting damit ng Panginoon. Diba? Sino hindi matatakot na may nakita kang puting damit, lumilitaw sa ibabaw ng tubig at saka papunta sa'yo? No? Sino ba nang hindi matatakot dyan? Tama? Yung iba nga, may sinampay lang puti doon sa likod ng bahay nila. Ni binawagayway lang ng hangin, natakot na nga. Okay? How much more this one? Nasa laot ka, tapos may paparating, no? May naglalakad papunta sa'yo, maputi. No? So, parang white lady to. Okay? Parang ganon. So, napasigaw yung mga disciple, multo. Okay? Dahil sa takot nila. It's a ghost. Yan yung sabi dyan. But Jesus spoke to them at once. Don't be afraid. Kamang sabi sa katabi, don't be afraid. Don't be afraid. He said, take courage, for I am here. Ano sabi ng Panginoon? Don't be afraid. Alam mo ba, yung mga panahong takot ka, nadama po ng Panginoon yun. Kaya sabi ng Lord, don't be afraid. That's why in the Bible po, yung don't be afraid, it was mentioned 365 times. Bakit 365 na beses? To remind you every day na huwag kang matakot. Kasi sa buong taon, may 365 days po. At nagkataon din na sa Bible na mention po 365 times yung don't be afraid. Okay? If you want proof, open mong Bible mo, bilangin mo. Pero kung gusto mong, hindi na tayo matagalan, maniwala ka na lang sa akin. Nag-research po ako. Okay? So don't be afraid. To remind you every day na huwag kang matakot. Dama po ng Panginoon yung takot mo sa araw-araw. Dama po yun ng Panginoon. That's why He's telling you this morning, don't be afraid. Take courage, for I am here. Sabi ng Lord, nandito ako. Umiibig sa'yo. Kahit na nagdurugo ang puso. Ay, grabe. Hindi ko na lang kinanta, baka mag-backslide kayo. Okay. Okay, sabi ng Lord, nandito lang ako. Kaya huwag kang matakot. Amen. Nawawala talaga yung takot if we know that someone is with us. Amen ba, no? Pag may kasama tayo, nawawala talaga yung takot mo. How much more kung si Lord yung kasama mo? Amen? Sabi ng Lord, don't be afraid. Take courage, I am here. Next po. Then Peter called to him, Lord, if it's really you, tell me to come to you walking on water. Ito yung sinasabi ko kanina. Sabi ni Peter, Lord, kung ikaw nga yan, sige nga, papuntahin mo nga ako dyan. Pero ano yung request ni Peter? Sabi ni Peter, Lord, gusto kong pumunta dyan, pero gusto ko yung naglalakad ako. No? Hindi sinabi ni Pedro na, Lord, papuntahin mo ako dyan, lalangoy ako. Kasi yung paglangoy, posible yun. Kaya naintindihan kasi ni Peter kung sino si Lord. Kasi yung paglangoy, kayang-kaya niya yun.
Pero yung paglakad, ay hindi niya kaya yon. Alam ni Peter na si Lord lang ang makakagawa nun. Amen? Kaya humingi si Peter ng bagay na alam niya si Lord lang yung makapagbibigay. Amen? So therefore, if you have prayers and if you have requests right now, na sa tingin mo imposible masyado, bigay mo sa Panginoon. Kasi forte ng Panginoon mag-answer ng mga impossible prayers. Gustong-gusto ng Panginoon yon. Sabi niya, walking on water. Sabi ng Lord, yes, come. Sabi ng Lord, halika. Gusto mo pumunta dito? Gusto mo naglalakad? Halika. Okay, Jesus said. So Peter went over to the side of the boat and walked on the water towards Jesus. But when, ito na ngayon, ganda ng paglalakad ni Peter. No, nagkakatok na siguro si Peter papunta kay Lord. No, excited na siya as Peter. But when, sino sa inyo na dito na ang ganda-ganda na ng flow ng buhay mo. Kung dumating yung verse 30 sa buhay mo, may mga bat. No, may mga bat, may mga ngunit dumating sa buhay mo. No? Mga ngunit na medyo pangit. Tama ba? May mga ngunit talaga. Ang ganda na ng lakad ni Pedro eh. Ngunit. May ngunit talaga. But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. In other words, kapag natatakot ka, lulubog yung buhay mo. Amen? Bakit nagsink si Peter? Kasi natakot si Pedro. Sabi niya, "Save me, Lord," he shouted. Who among you here this morning, no? Na literal, nasa punto ka na ng buhay mo, na napapasigaw ka na Lord, sagipin mo ako. Lord, save mo ako. No? Some of you here, nasa punto ka na ng buhay mo. Pero ito nakakagandahan sa Panginoon. When you shout, "Save me, Lord," Jesus immediately. Sa Tagalog pa, agad-agad. Yung iba kasi, diyan na tumatawag ng Panginoon sa panahong huli na lahat. Wala na, nandoon na sa ilalim ng tubig, nalunod na, hindi na nakakasikaw. Kaya ngayon kung palubog pa lang yung buhay mo, come on, tawag ka na sa Panginoon. And the Lord will respond immediately. Ganyan po kumilos ang Panginoon, agad-agad. Agad-agad. Immediately he reached out his hand and grabbed him. Sabi niya kay Peter, "You have so little faith." Jesus said, "Why did you doubt me?" Hindi po sinabi ng Panginoon na ano ka ba naman, Pedro, wala ka namang pananampalataya. Sabi niya, ang liit naman ng pananampalataya mo. Some of us here, tayo pong lahat, may pananampalataya po tayo sa Panginoon, kaya nga nandito ka. Pero yung tanong, enough ba ang size ng faith mo for you to walk on water? Enough ba ang size ng faith mo para makapaglakad ka sa imposible? Para may healing at saka miracle na mangyari sa buhay mo. So yan yun. The reason why you are here, kasi i-grow natin yung faith mo. No, i-grow natin yung faith mo. Kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nagpre-pray, kaya tayo nagbabasa ng Biblia to grow our faith. Bakit natin i-grow yung faith natin? Kasi yung hinihingi mo sa Panginoon, kailangan ng mas malaking pananampalataya. And where do we get faith? In hearing and hearing and hearing the Word of God. The more po kayo pupunta dito at makikinig sa salita ng Panginoon, the more po mag-grow yung faith nyo. At kapag nag-grow na yung faith nyo, there will be miracle po na mangyayari sa buhay nyo. Amen? That's why there are things that I would like to share with you this morning. 4 lang po. Walk. W-A-L-K. No? Madalis na po kung matatapos kung sasabihin mong amen. Amen. Parang gusto na umuwi. Okay, first one. Willpower. Not kili-kili power, but willpower po. Okay? It needs willpower. What is willpower? Lakas ng loob. No? Kung gusto mong may milagrong mangyari sa buhay mo, nangangailangan po ng lakas ng loob. Pakisabi sa kanan, lakasan mo loob mo. Sa kaliwa, lakasan mo pananampalataya mo. Because your willpower will drive you. Ito yung magdadala sa'yo sa miracle mo. Magdadala sa'yo sa answered prayer mo. Yung willpower. There's need a willpower. Because it takes a willpower to become an overcomer. Sino gusto maging overcomer? No, you were gonna overcome your problems. You were gonna overcome the utang. You were gonna overcome whatever it is.
how there should be willpower. No? Dapat may willpower. Sabi sa 2 Timothy 1 verse 7, for God gave us a spirit not of fear. Pero ano yung binigay ng Panginoon? Power, love, at saka self-control. In other words, yung takot po, hindi po yan sa Panginoon. In other words, kung may takot kang nadarama ngayon, oy, paalisin mo. Hindi yan sa Panginoon. Okay? Kasi yung binigay ng Lord, power, love, at saka self-control. Kung may invited man sa buhay mo, willpower po yun. Lakas ng loob, hindi takot. Amen? Okay? Kasi yan yung sabi sa salita ng Panginoon. So God never gave us the spirit of fear. Kaya fear not allowed. So, in Matthew 14 verse 25 to 31, grabe si Pedro, grabe ang lakas ng loob ni Pedro. No, napakalakas ng loob ni Pedro. Sabi kasi niya, ang hiningi niya sa Panginoon, bakit nasabi kong ang lakas ng loob ni Pedro? Kasi hiningi sa Panginoon yung imposibleng bagay. Sisa niyo dito na ang lakas ng loob mong mag-pray sa Lord. No? Grabe Lord, gusto ko lang ganito. Gusto ko lang ganyan. Gusto ko lang ganito. Okay? Bakit ganyan yung prayer mo? Kasi ganun kalalim yung pananampalataya mo sa Panginoon. You understand who God is sa buhay mo. Amen? Sabi niya, Lord, kung ikaw nga yan, palakarin mo ko sa tubig. No? Lakas talaga ng loob. No? Pwede naman na, maglangoy ka na lang, Peter. Okay? Sayang yung power ko sa iyo. Pwede naman sabihin ng Panginoon. Okay? Pero sabi ni Peter, Lord, gusto ko maglakad. Ayaw kong lumangoy. No? Gusto ko lakad, Lord. Some of you here, pwede naman ganito. Pero gusto mo, ito talaga, Lord. Amen ba? Lakas ng loob. No? But because of willpower, di ba sabi sa next verse na yan, nakapaglakad po si Pedro sa tubig. In other, kailangan ng lakas ng loob. Kung gusto mong makapaglakad sa imposible, lakasan mo loob mo. Amen? Kailangan ng lakas ng loob. Why? Because if you understand how strong your willpower is, you become unstoppable. Amen? Peter was so unstoppable. Bakit? Because of the willpower. Saan nanggagaling yung willpower? Kay Lord po. Kay Lord nanggagaling yung willpower. Tumatapang ka dahil sa pananampalataya mo. Amen? And that would lead me to my second point, audacity. Pag sinabing audacity, katapangan. Okay? Sino mga atapang na tao dito? Matatapang ba? Okay? Audacity, katapangan. Okay? Yan po yung meaning ng audacity. Katapangan. Audacity is the willingness to take bold risk. No? Yung mga riskong bagay, yung mga mapapanganib na bagay, yan po yung audacity. Okay, yan po yung audacity. Walking on water is a bold risk. But Peter doesn't care. I don't care. I don't care, malunod ako dito, basta nag-obey ako kay Lord. I don't care, no? Nahampasin ako ng mga hangin, basta nag-obey ako sa Panginoon. At least nakapag-try ako. Okay? So, walang paghihinayang na nadarama si Peter. Bakit? Kasi at least nag-try ako. Sino sa inyo dito na may mga ganyan kang moments sa buhay mo na at least nag-try ako? Hindi man sila ganun kaganda yung naging resulta, pero at least nag-try ako. Amen? At mangyayari lang yan sa mga taong audacious. Yung mga taong matatapang. May audacity. Okay? It was a risky decision to step on water. But look where his audacity brings him. Tingnan mo, yes po, mapangatid po ang tumalon sa tubig at maglakad, napakapanganib po. Kasi nasa laot po yun. Okay? Nasa laot at hinahampas po ng mga malalakas na hangin at malalakas na alon, mapanganib po. Pero tignan nyo, saan dinala si Pedro ng kanyang audacity? Dinala siya sa promotion niya. In the 12 disciples, yung pinakakilala mo si Peter lang. Bakit? Kasi si Pedro lang yung nakapaglakad sa tubig. Bakit? Kasi sa lahat ng disipulo, si Pedro lang yung matapang. Amen. Kaya may milagrong nangyari sa buhay ni Pedro. May promotion nangyari sa buhay ni Pedro kasi matapang si Pedro. No? Kailangan lang palang tapangan. In Matthew 14 verse 25 to 31, Jesus said, "Yes, come." So Peter went over to the side of the boat and walked on the water towards Jesus. Matapang talaga. Kasi sabi na pa noon, "Yes, come." Ginawa ni Peter. Wala na siya kailangan. Wait lang, Lord, ha? Wait lang po, Lord. Try ko muna, Lord, kung lulutang talaga ako. Hindi gano'n. Okay? Ano ang ginawa ni Peter? When the Lord said, "Yes, come," he went over. Yan yung ginawa ni Peter.
Nagawa ni Peter, bakit? Kasi matapang siya. No? Kasi yung mga hindi matatapang gagawin, wait lang, Lord. Parang lulubog, Lord. Try natin ulit, Lord. Okay? Lord, bakit strengthen naman po, Lord? Kasi parang lumulubog yung paa ko, Lord. Hindi ganoon. Kasi matapang si Pedro, he went over. I believe sa excitement ni Pedro, hindi lang siya nag-step, tumalon si Pedro. Bakit? Matapang. Look where his audacity brings him. Yung tapang niya, dinala siya sa promotion niya. Yung tapang niya, dinala siya sa miracle niya. Amen? So, kailangan na palang tapangan. Amen? Sabi dito, be bold and courageous. When you look back on your life, you'll regret the things you didn't do more than the ones you did. Amen? Ayaw ng Lord na mabuhay ka na puno ng paghihinayang. Kung ayaw mong manghinayang, kailangan mong tapangan. No, kailangan mong tapangan. Kung you're here, na meron ka ganito mga moments sa buhay mo, na grabe at labis yung paghihinayang mo dahil hindi mo tinapangan. Sana ginawa ko yun. Ako sana yun. Sana. Puro ka sana ngayon. Kaya nasaan ka ngayon? Yung sana mo, saan ka na ngayon? Amen ba? So, yan yun. Tama? I believe in the 12 disciples. Yung iba, sabi ni James siguro, sabi ni Thomas, sana ako din. Sana ako din. No? That's why this morning, don't be like the 11 disciples, be like Peter. At least you try. Tama? Kasi I believe yung 11, dapat ako po. Sana ako din. No, sana ako din nakapaglakad din sa tubig. Sana may Thomas walk on water sana. Okay? Kaya lang Peter lang eh. Kasi si Peter lang yung atapang na tao sa 12 disciples. Amen na. So, kailangan na palang tapangan. Pangatlo, learn to listen. Okay? Makinig. Pakishake yung katabi kasi parang natutulog na. Pakisabi makinig. Okay, learn to listen. Matuto kang makinig. Yung iba mula ng kinilig, hindi na nakinig. Ay! Bawal kiligin pala. Okay? Kasi nang kinilig, hindi na nakinig. Tama? Mula nung na-in-love, oy, ayaw nang makinig sa magulang. No? Kaya pala yun, uy, delikado pala yung kilig. Nabibingi ka pagkikilig. Mas malakas yata yung sigaw ng pangalan niya sa puso mo kaysa yung mga pangalan ng magulang mo. No? Kaya kailangan makinig. Gusto mo maayos yung buhay mo, makinig ka. Amen ba, no? Kailangan mong makinig. Amen ba? So, in order to win, you need to listen. Gusto mo may panalong mangyari sa buhay mo. Gusto mong ipanalo yung laban mo, makinig ka. Amen ba? Learn to listen. Kanino? Kay Lord. Amen? I want you to know, may instruction po yung Panginoon. Nung may instruction ng Lord, there is an instruction, kaya lang ikaw, objection, Lord. Hindi objection, Your Honor, but objection, Lord. Lord, sa tingin ko, mas maganda to. Sabi na, Lord, ganito. Objection, Your Honor. Objection, Lord. Puro ka kasi objection, kaya hindi mo naririnig yung instruction ng Lord. Amen ba? No? May instruction po ang Panginoon. And for you to hear God, kung gusto nyo mapakinggan kung ano yung sinasabi ng Panginoon, you need to be close to Him. Okay, you need to be close to Him. Kaya siguro hindi mo naririnig yung Panginoon kasi ang layo mo na sa Panginoon. At natahimik ang lahat. Okay? Kaya siguro hindi natin naririnig ang Lord kasi ang Lord kasi hindi nagmamic. Yung Lord nakikiusap using a still, small voice. Ganyan po makipag-usap ang Panginoon. Kaya siguro hindi natin naririnig yung promises, yung instruction ni Lord kasi ang layo-layo na natin sa Panginoon. Amen. Amen. So, if you want to hear God, you should be close to Him. No? Lord, dikit ka sa Panginoon. Kasi pag dikit ka, kahit konti lang yung sasabihin, naririnig mo. Kasi close ka. Amen ba? So if you want to listen to God's voice, you should be close to Him. Dito, sabi dito, the biggest communication problem is we do not listen to understand, but we listen to reply. No? Sino sa inyo dito nakakapag-relate ka nito, especially sa mag-asawa, no? Matagal na kapag-uwi yung yung husband. Explain ganito kasi. Pero yung asawa, Kiki, explain ka pa.
pa. Sige, tapusin mo yan. Okay? Instead na makinig ka sa explanation niya, yung kinoconstruct mo sa isip mo, sige, papagalitan kita mamaya. Doon ka matutulog sa labas. Okay? Yun na yung mga iniisip mo, nag-overthink ka na. Kaya yun, ano nangyayari? Nag-aaway kayo. Kasi in a communication, kapag nagsasalita yung isa, dapat nakikinig ka. Okay? Okay, dapat nakikinig. Huwag ka magko-construct na, okay, ano yung sasabihin ko? Ano yung i-reply ko? Okay? Kasi hindi ka talaga actually nakikinig kung yan yung iniisip mo. Amen ba? The same thing with God. Kung may instruction ng Panginoon, huwag isip-isip ng sarili mong desisyon. Huwag isip-isip ng sarili mong way. Allow God to listen first. No? Listen ka muna sa Panginoon. And then I'll tell you, si Lord na magbibigay sa iyo ng mga wisdom kung ano yung isasalita mo. Ano yung i-answer mo. Amen ba, no? So yan yun. Kaya kung ayaw mo magkaroon ng problema sa communication, makinig ka. Alam mo ba the main reason kung bakit dalawa yung tenga natin, isang bibig? Meron ba sa inyo dito na isa yung tenga mo, dalawa yung bibig mo? Pakicheck yung katabi, babe. Pakicheck. Pakicount yung tenga. Ilang tenga ba meron siya? Baka nagtatlo na ha, nag-apat na dito sa likod. So yung mouth niya, ilang bang mouth meron siya? Isa lang ba? Baka nandito din. Pakicheck. Okay? Alam niyo ba kung bakit? Bakit dalawa ang tenga, isang mouth? To tell you to listen more and talk less. Amen? Gusto ng Lord na mag-listen ka more. Huwag puro dada. No? Ang ba? Kasi puro dada eh. Para ang dami-dami niya talagang bunganga, no? Okay? Sabi na, dalawa nga ang tenga mo to listen more and talk less. No? So yan yun. That's the main reason kung bakit ganyan yung design natin. Okay? And lastly, keen attention. Pwede kasi nakikinig ka, pero yung attention mo wala. Pwede na, like for example, nandito ka ngayon, nakikinig ka sa akin, smile ka lang. Pero yung attention mo, nasa labahin mo. Okay? Yung attention mo, gutom na ako. Kaya ba isa-serve yung McDo dito? Okay? Wala yung attention mo, pero nakikinig ka. Okay? And if you want miracles to happen, ang sabi dyan, keen attention. Matalas na attention. Careful attention. Yan po yung sinasabi. Kailangan ng keen attention. Kasi yan yung nangyari kay Peter. Okay, next po. In Matthew 14, verse 30. When he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. Kaya lumubog kasi hindi nag-pay attention. Okay? Sabi ng Lord ka, pag sabi ng Lord, halika, tignan mo lang ako. Ano ginawa ni Peter? Ay, nagpalingat-lingat. Okay? Uy, ang lakas ng hangin, malamig ah. Uy, nalingat. Nalubog. Okay? So yeah, yun. Pay attention, keen attention. Ang instruction ng Lord ganito lang, yan lang yung sundin mo. No? Because your distraction, yung mga distractions mo na DI will bring you your distraction. Okay? Nagugulo yung buhay mo kasi na-distract ka. Amen ba? So therefore, keen attention. Gusto ng Lord ng keen attention mo. Yung attention mo lang. No? Kasi we are serving a jealous God. Gusto ng Lord yung attention mo, nasa Kanya lang. Kasi alam niya, kapag yung attention mo, nalingat, naibigay mo sa iba, mapapahamak yung buhay mo. Lulubog yung buhay mo. So in other words, kung may paglubog na nangyayari sa buhay mo ngayon, uy, baka may problema sa attention mo. Okay? Dapat keen attention towards God. Kasi yan po yung consequence kapag hindi ka nagbigay ng attention sa Panginoon, lulubog yung buhay mo. Pero ito naman yung reward. Ang reward naman po, next na. Ang reward naman, if you give God your attention, kung ibibigay mo sa Panginoon yung attention mo, He'll always exceed your expectation. Amen? Ano yung exceed? No? Mas pa, aapaw pa yung expectation mo. Yung para sa Lord, okay lang ako sa isang kaba ng bigas. Pero ginawa ng Lord, isang truck ng bigas ang binigay. Bakit? Kasi exceed expectation. Say to me, exceed. Yan po yung declaration natin sa buong taon. Exceed expectation. Amen? Kung ano yung nangyari sa mga nakaraang taon, i-exceed ng Lord. I-exceed ng Lord yung blessing. I-exceed ng Lord yung favor. I-exceed ng Lord yung breakthrough sa buhay mo. Why? Because we are serving an exceeding God. And if you want to experience that, dapat yung attention nasa Panginoon. Amen? No? So, wag malingat. Amen ba? Dapat na kay Lord lang.
Now, if you want to experience walking in the impossible, may I request everyone to please stand. I would like to end this with a story po. With a story in the Bible. No? May story po sa... Ay, hindi siya sa Bible, but it's a modern parable. No? Si Lord kasi nakikipag-usap gamit yung parable. No? Gamit yung parable. But it's a modern parable. So, ang title nito, The End of the Rope. No? The End of the Rope. Sino ba nakapag-mountain climbing na dito? No? Nakapag-akyat na ng bundok? Nakapag-akyat lang ng building, pastora, walang bundok dito sa Maynila. Sa amin doon sa Mindanao, marami po. Pero napapagod po talaga akong umakyat eh. Okay, so dito hindi siguro nakapag-akyat ng mga mountains, pero nakapag-akyat ng building. Kasi ang tataas ng mga building dito, no? Ang tataas ng mga hagdan. Tama ba? So na-challenge ako kahapon, medyo mataas-taas nga. Okay, no? So matataas yung mga hagdan, matataas yung mga lakarin and all. So there was a story of this man. Itong man na to, grabe, nag-prepare siya. Nag-prepare po siya, naghanda po siya. No? Hinanda yung sarili niya, nag-gym po siya. No? Nag-warm up po siya. Kinumpleto po niya yung mga yung mga dadalhin niya. Di ba? Kasi kapag nag-camping ka, marami kang dala. Di ba nakita niyo, malalaki yung mga bags nila? Halos dala nila ang buong bahay nila. No? Grabe, nag-prepare talaga siya. Dala yung pagkain, dala yung tent, kasi baka pag magabihan siya doon, matutulog na lang siya. Ganun, dala niya yung lahat. Dala siyang tali, dala niya. And right now, punta na siya doon. Okay? It was a long journey. Siya lang mag-isa. No? Ito yung mangyayari kapag ikaw lang mag-isa. No? If hindi mo ina-acknowledge na kasama mo ang Lord sa buhay mo. No? Punta siya doon. Why? Kasi yung goal niya, pag nakapunta ako doon, ako lang mag-isa, ako lang yung sisikat. Yan yung goal niya. Tapos yung goal niya sa buhay niya. Sige yun, lakad na siya. Pagod na siya. Sino ba naman kasi hindi mapapagod? No? Kasi yung paglalakad pa lang nakakapagod na. How much more may dala-dala ka pang malaking bagahe. Tama? So lakad siya. Nang malapit na siyang dumating doon sa pinakatuktok ng summit ng bundok, yung pinakatuktok talaga ng bundok, ang nangyari na dulas po. Pagkadulas niya, ayan, naglambitin na po siya doon po sa wall. Buti na lang, may tali. Okay, may tali. At napakadilim. Because it was night time po na nangyari yan. Napakadilim. Siya lang mag-isa. Napakalamig. Noon. Kasi nasa sa Mount Everest. Sabihin natin Mount Everest. Huwag na lang doon sa mountain sa Mindanao kasi maiinit doon. Okay, no? So, let's say nasa Mount Everest siya. Okay? So, pagkahulog niya, naglambitin po siya. Naglambitin siya. Napakatahimik ng buong paligid. Okay, napakatahimik, napakadilim, at napakalamig. Kung ikaw yan at nakalambitin ka na po doon sa bundok na may tali ka lang hawak, ay believe takot na takot ka. Tama, grabe. Sa takot niya, napasigaw siya, "Save me, Lord!" Uy, ngayon tumatawag na ng Panginoon. Nung nagsimula, wala pong Panginoon eh. Ngayon na delikado yung buhay. Uy, napatawag sa Panginoon. No? Ayaw mag-pray tayo kahit hindi tayo dumating sa pinakadelikado ng buhay natin. Tawag po tayo ng Panginoon. Amen ba? So, ayan, naglambitin siya. Napasigaw siya, "Lord, save me!" And then, the Lord immediately, kasi yung Lord talaga, immediate yung response. Sabi ng Lord, "Sige, bitaw ka sa tali." Yung sabi ng Panginoon, "Cut mo yung tali, bitaw ka sa tali." Huh? Lord, bitaw ako sa tali. Napabaliw ka ba? Ano nabibitaw sa tali, Lord? Gabi nga, hold nga ako ng tight dito sa tali kasi ayoko mahulog. Ngayon, ikakat ko tong tali. Okay? So, yan yung sabi niya, no? Sabi, Lord, sige nga, bitawan mo yung tali. Okay? Bitawan mo yung tali. Ay, Lord, hindi. Parang hindi ka Panginoon. No? Sometimes tayo ganyan, no? May instruction ng Lord, pero kung nag-question, parang hindi to si Lord. Nire-rebuke mo pa. No? Nire-rebuke mo si Lord na pala yung nakikipag-usap sa'yo. So, nangyari, ayaw niya talagang bitawan yung tali. Sabi ng Lord, bitawan mo yung tali. Ayaw niya talaga. You know what happened? Morning came. Dumating po yung mga rescuer. Siya, naglambitin po, 2 feet na lang po mula sa ground. Nangyari sa kanya, namatay. Bakit? Kasi hindi nakinig. Hindi niya nilagay yung trust niya at saka pananampalataya niya sa Panginoon. Sometimes parang tayo, no? Tigas ng ulo. No? Grabe yung instruction ng Lord. Hindi nagkulang ang Panginoon. Sabi ng Lord, bitawan mo na. Bitawan mo na ba? No, bitawan mo. Pero ayaw, iyoko Lord, gusto ko pang magalit. Iyoko Lord, gusto ko pa dito. Iyoko Lord. Nangyari, namatay.
Namatay yung puso, no? Namatay yung pasasalamat sa puso, namatay yung love sa puso. Bakit ayaw bitawan? This morning, if you are that person right now, may I request everyone just to please close your eyes for a moment. Right now, come. If you are that person, makipag-usap ka sa Panginoon. I don't know exactly po kung ano yung pinabibitawan ng Panginoon sa buhay mo ngayon. Pero alam kong meron. Alam kong meron. The Lord is telling you this morning to let go. Let go na. Bitawan mo na. Pero ito tayo, hawak pa rin. If you don't want to experience what happened to that man, to that mountain climber, this time, let go. Let go ka na. So right now, I don't know exactly ano yung pinalalet go ng Panginoon sa buhay mo. But learn to listen. Yan po yung sabi ng Panginoon. Learn to listen. Makinig ka. Hindi po aksidenteng nandito ka ngayong umaga ito. Nakita po ng Lord yung sitwasyon ng buhay mo. Nakita po ng Lord yung sitwasyon ng puso mo. Kaya sabi ng Lord, let go ka na. Bitawan mo na. May mas the best akong hininda para sa buhay mo. Sabi ng Lord, bitaw na, bitaw na, bitaw na, bitawan mo na. Bitawan mo na yung galit. Bitawan mo na yung sakit. Bitawan mo na yung kahapon mo. Bitawan mo na. There is more, my child. There is more, my child. I prepared more to you. Makinig ka lang. Makinig ka lang. This time, open mo yung ears mo. Open your ears. I want you to know the Lord is in your side right now. Nakikipag-usap po ang Panginoon sa iyo. Nakikipag-usap po yung Panginoon sa iyo. Ask God to be closer. To be closer. Lord, gusto ko mas mapalapit sa iyo. Lord, gusto kong maranasan din, Lord, na mapakinggan yung boses mo. Gusto ko mapakinggan yung boses mo, Panginoon. Today, ito po yung salita ng Panginoon sa iyo. Come. Just come. Halika na. Halika. Halika. Alam kong pagod ka na. Alam kong nasasaktan ka na. Halika. Halika. Come to me and I'll give you rest. Halika dito. Halika dito. Mamahalin kita. Aalagaan kita. Mamahalin kita ng tunay. Halika. Halika dito. So I don't know exactly ano yung sinasabi ng Panginoon sa iyo. But the Lord is talking to you this morning. And right now, just obey. Just obey. Obey ka lang sa Panginoon. Obey ka lang. Yes, medyo mapanganib, medyo hindi sigurado, but that's how faith is. Yan po yung faith, believing on things that you don't see. Kailangan mo paniwalaan muna para mangyari sa buhay mo. Put your faith to God this morning. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Come on, keep talking to God. Worship Him this morning. Oh, thank you, Jesus. Oh, God. Kipag-usap ka sa mga anak mo, Panginoon. Tell them. Oh, salamat po sa salita mo, Panginoon. Salamat po sa mainit na yakap. Salamat po. Oh God, ikaw tunay na dakila sa mundo. Walang ibang Panginoong dakila kundi ikaw lamang, Lord. Hari na mahal ang tulad ko. Oh God, there's no one like you, Jesus. Inuwa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Come on, worship God this morning. Wala nang papantay sa kabutihan. Oh, walang papantay sa iyo, Panginoon. Ang ngalan mo'y itataas. Oh,
panahon, Lord, na tinalikuran ka, Diyos ka sa amin, Panginoon. Oh, you never change, Lord. You are the same yesterday, today, and even tomorrow, Father. Come on, lift up your hands and repeat this prayer after me. Say, Lord Jesus. Lord Jesus. Lord, patawarin mo po ako. Patawarin po. At hindi ako nakinig sa iyo. Patawarin mo po ako sa mga panahong nagkasala ako. Lord, ako'y naniniwala sa iyo na ikaw ay nagpakamatay sa krus para sa akin, para sa aming lahat. Lord, binubuksan ko po yung puso ko. Halika. Wala po akong ibang Diyos na sasambahin, kundi ikaw lamang. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw yung magliligtas sa akin. Mula ngayon, yung pangalan mo, yung pupurihin ko. Yung pangalan mo, yung dadakilain ko. I will worship you, Lord. I will praise you. In Jesus' name. I love you to pray for you, Lord, Heavenly Father. You have seen these lifted hands to you this morning, Lord. Lord, this is an act of surrender, God. This morning, God, sino-surrender po namin yung lahat sa iyo, Lord. Binibigay po namin yung lahat sa iyo, Lord God. Lord, we pray that you will gonna move in our lives, Lord. Sa buhay na to, walang ibang pupurihin kundi ikaw lamang, Panginoon. Lord, I pray na bibigyan niyo po ng lakas ng loob yung bawat isa na nandito ngayon, Panginoon. Lord, I pray ka na yung lakas ng loob na yan, yung tapang na yan, Lord, magdadala sa kanilang miracle, Lord. Magdadala sa kanilang healing, Lord God. Lord, I pray that you will gonna open their ears, Lord. Open niyo po yung mga tenga nila, Panginoon. Let them hear your instructions, Lord. Lord, magipag-usap ka po sa kanila, Panginoon. Sa mga panahon na nangangailangan sila ng salita mo, magipag-usap ka po sa kanila, Panginoon. Lord, give them a heart that obeys you, Father. Yung pusong masunurin, yung spiritong masunurin, Panginoon. Kahit hindi namin alam kung ano yung mangyayari sa buhay namin, pero Lord, makikinig kami sa iyo, Lord God. Mag-obey kami sa iyo, Panginoon. Lord, give them a keen attention, not a divided attention, Father. Na ikaw lang yung magiging focus sa buhay nila, Panginoon. Na walang ibang Panginoon silang sasambahin kundi ikaw lamang. Lord, I pray, whatever this water, God, that we will walk on this coming days, this coming weeks, this coming month, we believe, Lord, na nandun ka na po sa laon. Naghihintay. Hinihintay mo po kami, Panginoon. Lord, I pray and I declare that this week, Lord, this week will be full of miracles, Lord. This week will be full of provision, Father. This week will be full of favor, exceeding favor in the name of Jesus. Iparanas mo po sa mga anak mo, Panginoon, yung pinaranas mo kay Pedro, Lord. Salamat po, Lord. You will exceed our expectation this week, Father. We pray for more testimonies in the name of Jesus. Dadakilain at pupurihin ka dahil mabuti kang Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.